At this time ay magbe-bake naman tayo. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay isang pang-negosyo recipe naman. Ito ay yung ating loaf. Test natin. Ayan, di ba? Well developed na siya. Okay. Okay, para po sa dough na ito ay makakagawa tayo ng 2 piraso worth 925 grams each. At i-rest lang po muna natin ito ng mga 5 minutes at saka natin imomolde sa ating baking pan. Para po sa ating baking pan, no, ito po yung nire-recommend ko na gamitin ninyo. Ang tatak po nito ay ayan. Ayan yung tatak. Hindi ko alam kung anong tatak yun. Pero maganda kasi siya. May takip at teflon na yung loob niya. Non-stick. Tapos may butas para yung release ng moist. Kasi yung moist na yan pag natatrap dun sa loob ng tray ay binabasa niya yung ating tinapay. So hindi yun maganda para sa loaf. Ito maganda siya.
At yung corrugated na yan, maganda yan para hindi nga lapat na lapat yung tinapay sa loob. May enough para daanan ng hangin. Ayan. Ito ang nire-recommend ko na bilhin ninyo. Good for worth 900 grams na dough. So yung tinimbang natin nasa 125 pero sobra tayo. Pero okay na yan. Para wala na tayong excess dough. Para sa 1 kilo na mixing itong ating loaf. Okay, so 5 minutes is done. So ngayon ay mold na natin ito, no? Pakita ko lang sa inyo kung paano ko siya minomold. So itong ating baking pan ay hindi natin siya. Yan. Okay, so tandaan nyo, no? Huwag kayo magpapahid ng grease dito sa table. Yung konting paninikit, okay lang yan. Okay, so ganito ang gagawin ninyo. Oh my. At ganito. Diba? Madali lang naman. Kaya hindi tayo naglalagay ng grease sa ating table at dito sa dough ay dahil magdudulot yun ng space sa loob ng ating loaf. Kailangan siksik ito. Kumbaga, malambot pero siksik yung ating loaf. Okay, at sa puntong yan, ilalagay natin siya sa ating baking pan. Ngayon, pag ilalagay natin siya sa baking pan natin, pwede tayo magpahid ng kaunting butter. Konting-konti lang. Ayan. Konting butter sa ating kamay. At ipapahid natin dito sa dough. Ayan. At paalsay natin to hanggang sa umangat siya ng mga hanggang dito. Ayan, mga hanggang dyan. Yung malapit na siyang dumikit sa takip. Pagka gano'n na, pwede natin ito isalang. Okay? Okay, so nakaisang oras na ako. No? Tingnan natin kung alsado na to. Yan. Pag ganyan na po siya kataas, malapit na siya dun sa takip. Pwede natin ito isalang. At nga pala, bago siya umabot sa ganyan, kailangan naka 180 degrees na ang inyong oven. So, bago ko to ipinakita sa inyo, bago mag 1 hour, nag-preheat na ako ng oven kanina. Okay, so okay na yan at pwede na siyang isalang. Siguro 55 minutes ang kanyang time. Okay! Ito na yung ating okay, so ngayon naman ay check natin yung loob niya, no?
Taasin lang muna natin itong gilid. Maganda yung quality ng ating tasty. Malambot at siksik. Malambot at malaman yan. Yan ang bagay na iterm na gamitin sa kanya. Malambot at malaman.